Hindi naman yata totoo yung mga aswang na yan eh. Bakit ba kayo nagpapapaniwala sa kalokohan na yan? Wala nang aswang sa panahon ngayon. Totoo ang mga aswang. At ngayon sumasalakay na naman sila. At muling maghahasik ng lagim. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kaya dapat tayong mag-ingat. Dahil isa kang anay na naninira ng pamilya, hindi mo kayang dalhin yung kati mo, kaya ipinapakamot mo sa iba. Kagaya ng sabi ko, masahol ka pa sa aswang. Wala kang delikadesang klase ng babae. Eso na puta! Sana, karmahin ka sa lahat ng kahayupang ginawa mo sa akin. Makatagpo ka sana ng aswang. Ay hindi pala. Dahil mas masahol ka pa sa aswang. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Dark Shadow. Ako po ay isa sa mga taga-subaybay ng inyong channel. Palagi po kaming nakaabang sa bawat upload ninyo. Sa totoo lang, kayo po ang nagsisilbing pampalipas oras ko habang gumagawa ko ng mga trabaho sa aking munting shop. Lalo na kapag kasama ko ang aking anak tuwing wala siyang pasok sa eskwela. Ang kwento ko pong nais ibahagi sakaling mabigyan ninyo ng pagkakataon na maisadula ang aking liham ay tungkol sa aking lalakerong asawa. Dito ko na po sisimulan ang aking liham. Gareth, kumain ka na muna ng tanghalian. Lampas 12:00 na, nagbubunot ka pa rin ng nyog. Susunod na ako, Zoraida. Tatapusin ko lang muna to. O sige, basta kapag ginutom ka, umuwi ka na lang. Nakapagluto na ako. Mauna na kami kumain ni Andoy. Sige, ilang pirasong nyug na rin lang naman ito. Basta sumunod ka kaagad. Kaya ka nagkakasakit dahil dyan sa walang humpay mong katatrabaho. Para sa atin din lang naman tumahal. Ay nako, puro katrabaho. Kulang naman sa kita. Hayaan mo, masisipagan ko pa. Newan, umuwi ka na lang kung kailan mo gusto. Masipag, mapagmahal, at mabuting asawa si Gareth kay Zoraida. Halos wala na siyang mahihiling pa pagdating sa pagiging responsable nito. Nakatira sina Zoraida at Gareth sa isang maliit na baryo. Payak lamang ang kanilang pamumuhay, hindi marangya gaya ng sa iba. Ngunit pinagsisikapan ni Gareth na maibigay ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Pero kadalasan ay may mga bagay pa rin para kay Zoraida na nagkukulang si Gareth na hindi niya naibibigay. Oh, bakit nakasimangot ang maganda kong asawa? Kasi naman, Gareth, wala nang laman yung lotion ko, yung sunscreen, yung pabango. Nangangamoy daing na ako. Hindi naman ah. Ang bango nga eh. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Hindi kita niloloko. Buti pa si Isa. Binilhan ng asawa niya ng mga bagong damit, pabango, lotion, make-up. Pasensya ka na, Zoraida. Sapat lang kasi ang kinikita ko sa pagbubunot ng nyog. Gareth, bakit kasi hindi ka tumulad sa asawa ni Isa? Pumunta ka rin ng Maynila. Zoraida, ayokong malayo sa inyo ni Andoy. O sige, kung ayaw mong umalis, edi akong pupunta ng Maynila. Zoraida naman, paano si Andoy? Gareth, ayoko naman na maging losyang na lang at magtiyaga lang sa kakarampot na kita mo. Gusto kong maging katulad ni Isa. May magagandang damit, maayos na bahay, konkreto. Hindi yung gawa sa plywood at nipa. Gumagawa naman ako ng paraan ah. Nagsisipag naman ako. Pwes Gareth, hindi sapat. Hindi na bago ang ganoong klaseng diskusyon sa bahay ng mag-asawang Gareth at Zoraida. Ayaw mang aminin ni Gareth
May pagkamaluho talaga si Zoraida. Mula pa noong dalaga pa siya. Kilala na siyang uri ng babaeng bilmoko. Bilmoko niyan, bilmoko nito. Ngunit dahil sa tindi ng pagmamahal ni Garrett sa kanya, pinakasalan niya pa rin ito nang mabuntis niya si Zoraida kay Andoy. Kinabukasan, nagpaalam si Zoraida kay Garrett na magtutungo sa kabilang baryo upang magtinda ng gulay. Pumayag naman si Garrett na siya nang magbabantay sa kanilang 4 na taong gulang na anak na si Andoy. Huwag kang magpapagabi, Zoraida. Delikado ang daan. Baka mamaya may mga masasamang loob o kaya aswang. Garrett naman, nagpapapaniwala ka pa sa aswang sa tanda nating to? O siya, sige na, aalis na ako. Naghihintay na sa akin si Susan. Hindi ka man lang bahahalik kay Andoy? Huwag na, masisira lang ang lipstick ko eh. Sige na, aalis na ako. Mag-iingat ka. Oo, huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Masyadong maiksi naman yata yung suot mo. Ano ka ba naman, Garrett? Ano bang gusto mong isuot ko? Barot saya. Ayoko lang na mabastos ka. Hindi yan. Sayang naman kasing ganda ng katawan ko kung itatago ko lang. Sige na, aalis na ako. Tinanaw na lamang ni Garrett si Zoraida habang naglalakad palayo. Suot ang maikling short at hapit na damit. Pulang-pulang lipstick nito at plakado ang kilay. Aminado si Garrett na magandang tindig at ang katawan ng kanyang asawa. Kaya nga maraming kabarkada niya ang naiinggit sa kanya. Hindi naman niya pinaghihigpitan si Zoraida pagdating sa pananamit. Sa halip, hinahayaan niya itong maging malaya sa pagpapahayag ng sarili, lalo na pagdating sa itsura. Samantala, pagkarating ni Susan at Zoraida sa kabilang bayan, agad nilang inilatag ang kanilang mga paninda. Hindi rin nagtagal, ay agad na nakaagaw ng atensyon si Zoraida mula sa mga lalaking naroroon. Bili na kayo ng tinda kong upo, talong, kalabasa at ampalaya. Sariwang-sariwa, bagong pitas lang. Bibili ka? Alin? Pwede bang ikaw? Naku, huli ka na. Matagal na akong nabenta. Eto na lang mga gulay ko. Pwede ka pa naman sigurong anihin kahit matagal ka nang napitas. Mukhang sariwang-sariwa ka pa naman. Ikaw ha? Hindi na pwede. Magagalit ang asawa ko. O sige na nga. Pagbilhan mo na lang ako ng talong. Yung mahaba, tsaka malaki. Oo, sige. Ilang kilo ba? 1 kilo. Ngayon lang kita nakita dito. Dumayo lang kami rito upang magtinda. Heto ng 1 kilong talong. O 80 pesos lahat. Oh, eto ang bayad ko. Naku, wala po akong panukli nito. Sino naman ang may sabing kukunin ko pa ang sukli? Sa'yo na yan. Ha? Tulalang napatitig si Zoraida. Sa hawak niyang 1,000 at sa maliit na papel na nakaipit doon, hindi niya napansin na may isinulat palang lalaking bumili ng talong kanina habang abala siya sa pagtitimbang. Hahabulin niya pa sana ito pero agad itong nawala sa gitna ng dagsang tao. Patagong tinitingnan ni Zoraida ang papel at nakita roon ang isang numero at ang pangalang Pancho. Hindi niya maipaliwanag pero nakaramdam siya ng kakaibang kilig na alam niyang hindi niya dapat maramdaman lalo't pamilyado na siyang tao. Kinahapunan, pag-uwi mula sa pagtitinda, agad niyang inasikaso si Andoy. Pagkatapos ay nagpa siyang i-text ang numerong iniwan ni Pancho. Ayan, na-text ko na siya. Ay, bakit ba ako nakakaramdam ng ganito? Ang gwapo naman kasi niya. Tapos ang bango rin. Tapos, ang ganda ng katawan. Ang cellphone ko, biglang nag-ring. Tumatawag si Pancho sa akin. Teka,
Sasagutin ko ba? Patuloy pa rin sa pag-ring. Bahala na nga. Sasagutin ko na lang. Hello? Akala ko, hindi mo na sasagutin eh. Bakit ka tumawag? Gusto lang kitang makausap. Nakauwi ka na ba sa inyo? Oo na. Babalik ka ba sa baryo namin upang magtinda ulit ng gulay? Siguro. Kailan naman? Bukas. Talaga? Pwede ba tayong magkita? Dadamihan ko ang pagbili ng gulay sa'yo. Talaga? Naku, nakakahiya naman. Ang laki nga nung ibinigay mo sa akin kanina. Hindi lang yun ang kaya kong ibigay sa'yo. Sa oras na makilala mo pa ako. Zoraida? Pancho, kailangan ko nang ibaba ang tawag mo. Narito na ang asawa ko. Bye. Zoraida? Nasaan ka ba? Naririto ako, Garrett! Nakakainis naman ang lalaking to, oh. Puwiset, istorbo. Tumungo si Zoraida sa kusina kung saan nadatnan niya si Garrett na abala sa paghahanda ng biniling noodles. Hinaluan pa ito ng malunggay upang may ulam sila ng gabing yun. Napaismid si Zoraida. Palagi na lang ganoon ang kanilang ulam. Kung hindi mumurahing isda ay gulay o di kaya'y instant noodles na palagi ang kanilang kinakain. Dahil dito, hindi napigilan ni Zoraida ang muling magreklamo kay Garrett. Eto na naman ang ulam natin? Oo. Pasensya na. Hindi na ako bumili ng mamahaling isda eh. Mas inuna ko kasing bayaran yung mga utang natin para wala na tayong sakit sa ulo. Magkakasakit naman ako sa bato niyan. Ayoko niyan. Zoraida naman. Di ba binayaran ka na sa pagbubunot ng nyog? Inuna ko nga ang pagbayad sa utang natin. Pagbili ng mga kailangan ni Andoy. Ako? Paano yung pangangailangan ko, Garrett? Alam mo, nakakasawa na yung ganitong buhay eh. Anong gusto mo? Bilhin ko lahat ng luho mo habang may marami tayong utang? Tapos hindi ko bibilhan ng gatas at vitamin si Andoy? Sana kasi hindi mo ako binuntis kaagad. Alam mo nang kulang ka lang sa... Kulang na lang ng ano? Nagsisi ka na pinakasalan mo ako? Ganun ba, Zoraida? Ewan ko sa'yo. Ay naku, diyan ka na nga. Zoraida! Zoraida! Bumalik ka dito! Zoraida! Pero kahit anong tawag ni Garrett sa kanyang asawa, ay hindi na siya pinakinggan ni Zoraida. Marahas itong umupo, dala ng inis at pagod. Maghapon siyang nagbantay sa kanilang anak habang wala si Zoraida. Sabay na ginawa pang gawaing bahay. Pagka-uwi ni Zoraida, lumabas siya upang magdiskarte ng bigas at ng ulam. At matapos ang lahat ng yon, siya pang inawaya ng kanyang asawa. Samantala, si Zoraida ay dumiretso sa kilalang karinderya sa kanilang baryo. Bumili siya ng 2 klase ng masarap na ulam at soft drinks. Walang pakialam sa Lucky Me na may malunggay ang ulam ng kanyang asawa. Habang kumakain, napagpasyahan niyang tawagan si Pancho. Hello, Pancho? Ang sarap naman pakinggan ang pangalan ko kapag galing sa'yo. Ikaw talaga, bulero ka. Teka nga pala, hindi ko nga pala nasabi sa'yo ang pangalan ko. Zoraida, hindi ba? Paano mo nalaman? Narinig ko ang asawa mo kanina. Tinatawag ka niya. Ayos ka lang ba, Zoraida? Nainis lang ako sa asawa ko. Bakit naman? Tinitipid niya kasi ako eh. Alam mo ba ang ulam na inihanda niya sa akin? Ang cheap. Talaga? Huwag kang mag-alala, Zoraida. Pag nagkita tayo bukas, makakainit kita ng masarap.
Talaga, Pancho? Oo naman. Sabi ko naman sa'yo, marami akong maibibigay sa'yo na hindi kayang ibigay ng asawa mo. Parang kinikilig sa tuwa si Zoraida sa mga sinabi ni Pancho. Kaagad niyang tinapos ang kanyang pagkain at bumalik sa kanilang bahay. Pagdating niya, patay na ang ilaw sa kanilang maliit na tahanan. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid nilang mag-asawa at doon nadatnan niya si Garrett na nakayakap kay Andoy. Napairap si Zoraida saka kinuha ang kumot at nahiga sa tabi nila. Kinabukasan, abala si Zoraida sa pag-aayos ng mga gulay sa kanyang bayong, isang bagay na ikinagulat ni Garrett. Zoraida, akala ko ba tuwing Lunes lang kayo magtitinda ni Susan? Oo, sana. Ay kaso, malakas ang bintahan doon sa kabilang baryo. Sayang naman. Pero Zoraida... Dumito ka na muna sa bahay. Bantayan mo si Andoy. Pero Zoraida, kailangan ko nang umpisahan ang pagbubunot ng nyug kila Manoy Colombo. Eh di sabihin mo wag muna, bukas na lang. Sige na, alis na ako. Zoraida, baka mamaya makahanap yun ng ibang magbubunot ng nyug. Garrett, sayang ang benta ko sa kabilang baryo. Kaya ikaw na munang bahala kay Andoy. Alis na ako. Diyos ko naman, Zoraida. Sabihin mo sa susunod na araw na lang. Hindi pwedeng sa susunod na araw, Zoraida. Basta, alis na ako. Saan ka na? Zoraida! Zoraida, ano ba? Ngunit hindi nakinig si Zoraida at tuloy-tuloy itong naglakad papalayo. Wala nang nagawa si Garrett. Sa inis, kinuha niya si Andoy, kinarga ito at tinahak ang bahay ni Manoy Colombo upang ipaalam na sa makalawa na siya magbubunot ng nyug. Umaasang papayag ito. Samantala, pagdating ni Zoraida sa baryo kung saan siya nagtitinda, agad niyang namataan si Pancho. Malawak ang ngiti nito at halatang sinisipat ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang dibdib. Dumating ka. Siyempre, kailangan ko magtinda ng mga gulay eh. Bilhin ko na lahat yan. Talaga? Oo naman, para hindi mo na kailangan magtagal dito. Para lang ipaubos ang mga yan. May gusto kasi akong pagdalhan sa'yo kung papayag ka. Saan naman? Sa bayan. Sa bayan? Talaga? Naku, nakakaya naman sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Sige na. Ibigay mo na sa akin yung bayong mo at idadaan muna natin sa barracks ko. Tapos dediretso na tayo sa bayan. Ay, sige. Ganoon na nga ang ginawa ni Pancho. Matapos nitong iwan sa barracks ang mga pinamili niyang gulay kay Zoraida, muli silang bumiyahe patungo sa bayan. Kaagad siyang dinala ni Pancho sa isang kilalang tindahan na nagbibenta ng mga kolorete, ng damit at iba pang gamit na pambabae. Manghang-mangha si Zoraida sa kanyang nakita at hindi niya napigilang mapatingin kay Pancho. Bakit mo ko dinala dito, Pancho? Di ba? Sabi mo, tinitipid ka ng asawa mo. Kaya ito, mamili ka ng kahit anong gusto at bibilhin ko para sa'yo. Talaga? Kahit ano? Oo. Kaya sige na, mamili ka na. Naku, salamat, Pancho. Hindi ko talaga tatanggihan to. Mamili ka na. Hihintayin kita dito sa labas. Sige, sandali lang ha. Papasok na lang ako at mamimili. Ay, kapag siniswerte ka nga naman. Iba talaga yung alindog mo, Zoraida. Mamili ka ng maraming damit, lotion, makeup at pabango. Pagkatapos mamili, manghang-mangha si Zoraida sa dami ng natira sa perang ibinigay ni Pancho. Marami na siyang nabili, pero isang reklamo ay wala siyang narinig mula rito. Matapos ang pamimili ng kanyang mga gamit, kumain sila sa isang kilalang kainan sa bayan. Pagkatapos,
ay inanyayahan siya ni Pancho na tumuloy sa baraks nito para raw uminuma ng konti. Hapon na noon at nagsisimula ng mag-alala si Zoraida na baka gabihin siya ng uwi. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi niya rin magawang tanggihana si Pancho. Mukhang lasing ka na. Hindi pa naman. Medyo tinatamaan na. Sa akin ba? Hindi ka tinatamaan? Alam mo, gwapo ka, Pancho. Ang bango-bango mo rin. Tsaka, ang ganda ng katawan mo. Pwede mong hawakan yan. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Talaga? Ikaw, anong gusto mong gawin sa akin? May binabala ka ba? Kasi alam mo, may kasabihan. Kapag may alak, may balak. Siyempre, Beron. Halika nga dito. Ay! Ano ba? Huwag mo naman akong ibalibag sa kama. Ayaw mo ba ng harsh? Basta ikaw ang gagawa, pwede naman. Nanggigigil talaga ako sa'yo, Zoraida. Unang kita ko pa lang sa'yo. Nag-iinit na ako. Sa wakas, matitikman na rin kita. Halika dito. Ako rin. Gustong-gusto rin kitang matikman. Napuno ng malalanding hagikik at ungola ang loob ng baraks ni Pancho. Madaling araw na nang matapos sila sa kanilang makamundong gawain. Nang mahimasmasan si Zoraida, saka pa lamang niya napagtanto na madaling araw na pala. Agad niyang pinulot ang kanyang mga pinaghubarang damit at pilit na ginising si Pancho upang magpahatid pabalik sa kanilang baryo. Sigurado kang hanggang dito ka na lang? Oo, sigurado ako. Walang hiya, oo. Tsak na malaking away na naman to. Magdahilan ka na lang. Sige na, aalis na ako. Sandali lang. Pahalik muna.